Ayun guys, what's up? Panibagong vlog tayo ngayon. Wala muna tayong biyahe, papuntang kung saan man. After ko mag Mindanao at balik dito sa Metro Manila, ito back to normal na naman, balik trabaho. Ito yung realidad guys. Sa pagbalik ko dito, maraming issue na maraming bagong mga issue. So nung nasa Mindanao pa ako ay napag-alaman kong may haka-haka na change to ownership ng ating mga motor. So dahil nabili ko tong motor ko ng second hand, as soon as possible pwede naman nating ilipat. So ganun nga ang nangyari. Kinakabahan ako habang nasa biyahe kasi iniisip ko gastos na naman. Nasa probinsya ako nung pinapatupad ulit yung NCAP. Kinakabahan ulit ako guys kasi hindi man natin na maperfecto. Bago pala pinawalang visa yung NCAP nun ay may violation pala ako sa sa Raider G ko doon sa Manila. Nag-left turn kami sa second lane. So bawal pala yon. Kailangan nasa kaliwa ka na bago ka mag-left turn. Hindi pwedeng nasa second lane ka mag-left turn ka. So hindi pa naman paso yung rehistro ko noon, kaya hindi ko pa alam na may violation ako. So yung kasama ko, yung kaibigan ko, nagka-violation siya. Kaso kailangan niya talagang i-renew yung motor niya kasi paso na. So ayun, nabayaran niya yung violation niya sa NCAP dati. Sa akin naman, bago pa ako mapaso ay pinapawalang visa yung NCAP nun, karoon ng TRO. So nagparehistro ko, nawala na yung record na yun. Kaya laking pasasalamat ko. So ngayon binalik na ulit. Kinakabahan ako kasi baka mamaya magkaroon tayo ng violation sa traffic, sa kalsada. Kasi hindi naman natin sadyang maperfecto yung daan. Pagkamali ka lang sa daan tapos nagkataong may CCTV, kasi non-contact apprehension yun sabi babalidate pa naman daw yun kung sakaling may violation ka. Hindi lang natin sure kung maganda yun o hindi. Tapos nagkaroon kami ng ng kasama ko, may website sa MMDA, yung may pitik ka, sabing ganon, may huli ka. Tiningnan ko, tapos tinype ko yung plate number ko sa motor ko tsaka MB file. So sawa na Diyos, wala pa naman tayong violation. Galing ako ng probinsya, pagbalik ko iniisip ko marami na naman akong gagawin. So hindi pa naman ako magpapa-change owner. So kasi marami pa akong babayarin Pero kung kailangan na talaga, doon ako magpo-proseso. Habang wala pa naman, kung obligahin na tayo, obligahin ng lahat ng mga may sikanhan ng mga motor, change to ownership. So kailangan na talaga yun. At ito nga guys, update natin. Ngayon lang ulit ako nakapag-video simula nung pagdating ko. Ganito na katindi yung, hindi naman sa matraffic. Sa motor ang mahirap kasi siksikan ng mga nakamotor. Sobrang dami palang nagmumotor. Kasi minsan pag rush hour na siya, bakanting-bakante yung mga naka four wheels. Pagdating sa motor lane, siksikan mga nakamotor. Dito lang dati kalat-kalat. Tapos mahirap pa dito guys, itong kalsada na to. Kinakalkal, makabig-kabig yung manobela ko.
Kasi hindi na pantay yung gulong ko eh. Ano na, bukol-bukol. Kaya kailangan ko na itong palitan. Ito yung sitwasyon sa Commonwealth. Medyo maaga pa guys, 5:50 pa lang. May mga naitala na rin dito mga disgrasya, nagkakasagian. Ay bigla kasing iba din mga kotse biglang papasok. Katulad nyo no, kita nyo yun. Medyo malayo-layo ng konti sa camera natin. Tapos pagbalik ko pa dito panay ulan. Laging umuulan na dito guys. So ngayon makulimlim pa lang. Dati pag umaalis ako sa bahay mga 5:30, nakakarating ako ng 6:01 or kaya bago mag 6. Ngayon nakakarating ako galing ako ng bahay, nakakarating ako sa trabaho mag 6:10 mga ganyan. So ayoko naman kasi sobrang maaga guys, kasi ako lang mag-isa doon sa barracks namin. Kaya ako maaga pala ngayon, palaging pumapasok kasi may mga pasabay yung mga katrabaho ko na almusal. May dala-dala akong almusal palagi. Almusal ng pasabay. Tulad niyan, may mga ibang pasaway pa rin. Gusto pa nilang pumasok, nahihirapan na nga tayong tulad niyan, alanganin kasi pag nagme-minor ako, ayan tulad nun, may bus, may jeep. Actually kaya nasisira yung motor lane kaya kalat-kalat yung motor kasi nilalagarit din nila yung kalsada. Actually maganda sana siya tingnan kung malawak to. Ayan, ayaw pang gumilid, gusto pa nito umubertik. Kawawa tayo dito kapag may mga nawala ng kontrol ng sasakyan. Sargo lahat yung mga madadaanan. Kaya kung alerto tayo, kailangan na eyes to the road. Dito, motor lane dito, hindi mo madadaanan yan dyan. Kailangan mo nang kumabig pa kaliwa. Kasi yung mga utility vehicles, yung mga pampasahero, ayan, buhol-buhol. Hindi mo naman masisising kakabig kami pakaliwa kasi wala. Kailangan din nila ng mga pasahero, kailangan din namin dumaan. So dito sa circle, wala nang motor lane dito. Makipagsabayan ka na sa mga motor, sa mga sasakyan. Makipagsabayan ka na sa mga sasakyan. Katunayan yan, kailangan eyes to the road. Lingon bago liko, wag liko bago lingon. Kadalasan mga ganyan, liko muna bago lingon. So impossible na sa likod mo na yung overtake. So lingon muna. So kailangan bago ka naman lilingon, naka side naka signal light ka na rin kung saan ka papunta.
Kasi siksikan to the max dito. Dito ang sitwasyon ng circle. Ito yung araw-araw ko na binabaybay. Okay, bakante. Okay. So Quezon Ave tayo. Ayoko na mag North EDSA guys, kasi nadala na ako dyan dati. Ilang beses ako na late dyan. Sa North EDSA ako dumaan. Ito Quezon Ave na, kasi dati nung North Ave ako matraffic. Hindi naman siya buti pa dito sa Quezon Ave, kahit medyo malayo-layo, go naman yung daloy ng traffic. Go naman, tuloy-tuloy naman yung go ng mga sasakyan. Dito rin naman minsan kapag nakikita ko nakago yung kaharap doon sa kabila, nag-u-turn ako dito, nagra-right turn ako, tapos u-turn doon. Yun, go. Sakto lang. So update ko lang din yung mga dati kasi nag-upload ako ng tutorial about sa Google Map navigation. So medyo matagal na yon. Gagawa ulit ako ng panibagong tutorial nun, at ituturo ko yung mga dagdag kaalaman. Dahil dati tinuro ko lang siya kung paano siya gagawin ng offline. So may dagdag tips ulit tayo doon, kasi mukhang may hindi ako na ituro doon. Ang parang lang naman, konti lang, may dadagdag lang ako doon. Tapos para ma-refresh ulit yung mga manonood, na kasi yung iba nagtatanong kung anong gamit ko. So ituturo ko doon. Tapos may mga tutorial din tayo na yung paano siya paganahin, yung kung wala kang signal, katulad ng walang data. Yun ang gagawin ko doon, kasi malaking bagay din yon sa mga tulad natin mga rider katulad ko. Alam ko, napanood ko rin naman yun dati, may tutorial na gumagawa nun. So kahit sabihin natin ginagaya ko lang, base lang sa experience ko, yun lang isi-share ko, yung para sa akin. Kasi hindi naman pwedeng sasabihin ng iba na ginaya mo lang naman yan, katulad yan. Katulad din ng Manila to Mindanao, tsaka Mindanao back to Manila. Marami nang gumagawa nun, marami nang ganito ganyan. Pero base sa experience ng isang rider o kaya ng isang vlogger na nagbablog, hindi naman pare-pareha yung experience. Kasi may iba namang magkapareha, pero hindi lahat. Katulad niyan, yung solo ride ka, dati sasabihin mong Manila to Mindanao, solo ride ka, oo. Pagdating mo doon sa isang lugar, makatagpo ka ng mga kasama, katulad ng nasa Matnog ka na, may makikilala ka pa uwi na Mindanao. So yun, magiging kasama mo na yun sa biyahe. Ganon. Meron iba talaga na ayaw magkaroon ng kasama, magkakilala lang, tapos yun, magkakahiwalay na kagad sa biyahe. Ganon. So hindi ibig sabihin na wala, ganito, pare-parehas lang naman yan, Manila to Mindanao. Hindi mo masasabi yun, kasi
Katulad nga, kung bibiyahe kang Manila to Mindanao, iba-vlog mo base sa experience mo. Nakakapanood ka ng mga vlog ng bumibiyahe, okay lang yun na iba-vlog mong experience mo, kasi yun ang experience mo na itong nangyari sa'yo, ganon nung paraan nung pagbiyahe mo, kung ilang kung ilang oras mong biniyahe, ganon, kung ilan ang, tapos pwede mo rin ma-share sa ibang mga nanonood sa'yo kung ano yung mga dapat nilang gawin, kung paano ba gawin dun sa paano kumuha ng ticket sa mga roro, ganoon. Kung may reserve ka bang gas, kung mauubusan ka, ganoon. Search to sa base yan sa experience ng isang vlogger, hindi yung porque nag Manila to Mindanao sasabihin pare-parehas lang naman. Kasi sa akin, kahit nanonood ako ng ibang vlogger sa mga umuwi na Mindanao, sinasa-shoutout ko rin sila dati, tulad nila ni Boy Dako, ay Bisayag Dako, sila JM Motovlog, nag-Mindanao kasi yun sila dati. Kahit nakatatlong beses na akong biyahe ng Manila to Mindanao, so iba-iba pa rin yung experience ko, kahit na paulit-ulit, tatlong beses na, iba-iba pa rin yung experience nun. Iba yung mga nakasabayan, katulad nun sa Matnog, so panibagong experience yun, nagbangka ako, may nakasabay ako sa bangka, grabe ang pagod ko. So dati na hindi ako nahihirapan, nangyari nahihirapan talaga. Okay, nandito na ako. So 6:07, dito na ako sa trabaho ko.